Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Siyam na taon na rin ako sa ganitong trabaho, ang maglinis ng mga patay na tao. At ayusin ang kanilang aura at maging buhay na patay sa harapan nila. Ngayon ikukukwento ko sa inyo ang mga pangyayaring kami lamang ang nakakaranas at nakakakita. At matagal na rin naming itinatago ang ganitong lihim, pero ngayon ibubunyag ko na ang lahat-lahat. Itago niyo ako sa pangalan, Carlo, Tubong Aplaya, Uno, Bayan ng Laguna. Nakapag-asawa ng Maynilain taga-Tondo, at nagkatrabaho dito sa Maynila sa isang malaking ospital na pagmamay-ari ng gobyerno. Ang pamilya ko mula nang mamulat ako ganito na ang trabaho. Nangamatay na ang iba dahil sa sakit at katandaan. Ang tatay ko, halos itong trabaho na ito ang pinangbuhay sa aming 6 na magkakapatid at sa ngayon 3 kami na nasa ganitong trabaho. Marahil ang ibang makakabasa nito ay tataas ang kilay, pero hindi ko kayo pinipilit na maniwala. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paniniwala sa buhay at may kanya-kanyang kakayahan, kaya respeto sa aking karanasan. Dito ko sisimulan. Bata pa ako noon, pag walang pasok isinasama ako ng itay sa duty niya sa ospital. Pag panggabi lamang at pag pang-araw siya bawal, mataray ang guard na babae, kaya hindi ako makasama sa itay. Ang katuwiran ng itay nang masanay na daw ako, dahil ako ang papalit sa kanyang trabaho. At maigi din daw akong utusan at tagahawak ng mga kagamitan. Safe naman, nakagwantes naman kami, at para daw masanay na ako. At tama naman ang itay, nasasanay na nga ako sa itsura at amoy ng patay. Alam niyo ba ang amoy ng mga patay ay napakabaho at matapang sa ilong at nakakasuka kung hindi ka sanay? Alam niyo din ba na bawal galawin ang taong namatay hanggat hindi nakaka-6 na oras na nawala ng hininga ang iba, kami bumabalik pa? Alam niyo din ba na ang taong namatay ay may kaluluwa na hindi pinaniniwalaan ng ilan? Nararamdaman namin ito at minsan nakikita at minsan nakikinig namin ng pag-iyak nila. Buwan ng Agosto noon, isang edad ko 15, kasama ako ng itay para tulungan siya at nirarayuma ang itay noon. Dahil na rin lagi silang basa at kailangang laging malinis ng lugar. Kaya naman pasma ang kanilang kalimitang sakit pag natanda na. Isang matandang babae ang pumasok sa embalsamuhan. Akala ko kamag-anak ng isa sa namatay na nakapila. Bawal po kayo dito, Lola. Magagalit ang guard at pinagbabawal po kayo sa lugar na ito. Sa waiting area na lang po kayo. Saad ko, may sasabihin lang ako sa tatay mo. Paano mo po nalaman na may tatay ako dito? Basta pakisabi na lang na may singsing sa bulsa ng damit na itim, at huwag ibibigay sa mga anak ko. Itapon ka mo ito sa tubig o ilog o ibaon sa malalim na lupa. Dahil yun ay may sumpa. Pakisabi na lang, sige, alis na ako, Otoy. Sambit ng matanda, naiwan akong nakatulala at hindi na ako nakapagsalita pa. Lumabas ang itay at sinabi ko, at ang itay parang hindi man lang nagtaka at agad pinagbubuksan ang plastik at kumot sa mga nakapilang patay. Itay, bakit mo binubuksan? Wala pang 6 na oras sambit ko. At halos manindig ang balahibo ko ang kausap kung matandang babae kanina ay isa sa patay na nakapila. At nakadamit niya ng itim, agad naman hinanap ni tatay ang singsing at nakita nga sa bulsa ng damit nito. May panyo ka ba diyan, anak? Towel o anumang tela? Akin niya muna. Ani itay, nagkataon naman na usong-uso ang scarf noon.
Kaya may dala ako at agad ko iniabot kay Itay. Ibinalot ni Itay sa panyo ang singsing at kumuha ng asin at plastik at ibinalot ito. Masanay ka na anak. Ganyan sila pag may ibibilin kaya nila makipag-usap sa tao. At marami ng beses na nangyari yan sa akin. At dahil anak kita, dugo kita, kaya kayang-kaya mo ding makakita. Ani Itay, ano nga ba't para lang wala sa amin ng Itay ang lahat? Ibinaon ng Itay sa malalim na lupa ang singsing at dinasalan ng Itay. At utay-utay na akong nilamon ng sistema. At heto na nagtapos na ako sa kursong embalmer at nakaraos naman at nakapasa sa exam. Ang tatay kasi noong panahon niya janitor tas nag-exam at embalsamador na agad-agad. Ako nag-aral talaga para ma-regular sa trabaho at makatanggap ng benefits. At heto na nga ako na ang nasa dating pwesto ng tatay ko. At ang tatay ko hirapan ng lumakad na mamagana ang paa. Kaya nasa bahay na lang ito. At ngayon ko mararanasan ang mga bagay na matagal ko nang gustong malaman kung tunay nga. Unang sabak sa duty ayos naman, walang kakaiba at nakailang buwan na normal ang mga senaryo sa loob ng embalsamuhan. At dahil gusto kong makaipon nag-straight duty ako at tuwang-tuwa naman ang kapalitan ko. Sipag mo manang-mana ka sa tatay mo, ayos yan Otoy. Malaking tulong sa aming dito na umiidad. Saad ni Mang Nilo, halos nauna lang si tatay ng ilang taon at matanda na rin ito. Katahimikan naka-iPad ako, malakas na music at naka-chill lang ako at wala akong pakialam sa paligid ko. Walang namamatay at masaya naman ako pag ganun, at least walang sinusundo si kamatayan, sabi na ng matatanda. Maya-maya dalawang nurse ang pabalik-balik lakad ng lakad, parang may hinihintay at naiirita na ako, mga Miss Hala. Kakairita kayo, ilang oras na kayo diyan pabalik-balik, bakit ba? May pasyente ba kayong namatay? Tanong ko, wala pa ba kuya, ang tagal naman? Wika ng isang nurse. Ang alin ba? Paggabi na duty pa ba kayo? Tagal naman, huhuhuhu. Hala, ano ba talaga yun? Bakit naman agad ka nag-iyak diyan? Saad ako. At ang bilis ng mga pangyayari, nagkagulo na ang lahat, madami nang nagdatingang mga nurse na duty at nag-iyakan. At may 4 na patay ang ipinasok at agad ko daw asikasuhin, wika pa ng head nurse na nag-turnover. At nang makita ko ang chart, isa palang ambulansya ang naaksidente at bumaliktad sa sta. Rosa, at patay ang driver at ang 2 nurse na nag-assist, at maging ang pasyente na sakay ay namatay din. Ngayon luminaw na sa akin ang lahat, ang 2 nurse kanina ay kaluluwa na. At nauna sila sa kanilang katawan, nakakaawa at mahiwaga, pero kailangan ko ng masanay. Huhuhuhu, Milin, paano na anak mo? Wika ng mga nurse na andun sa lobby. Mildred, may usapan pa tayo bukas, ang daya mo. Panaghoy pa ng ibang nurse, Itay. Paano na po kami? Saad naman ng 2 dalagita na anak ng driver. Ang ingay at ang daming tao ng oras na yun, 2 kaming duty at naiirita talaga kami. Ganyan talaga ang buhay, alam ko naman nasa kabilang hukay na ang mga paa ko. Naka5 taon din naman ako sa trabaho ko. Pakisabi naman sa 2 kung anak, huwag mag-alala at may nanay pa sila. Wala binangga ako ng truck, nakatulog daw ang driver. Paalam kuya, gandahan mo ang make-up ko ha. Saad ng tinig at nang lingunin ko, isang usok na malikot at naghuhugis tao at agad ding nawala. Nagtaasan na ang balahibo ko ng oras na yun. At nagpatay, mali siya, kailangan kong masanay, kailangan kong maging matapang.
Dahan-dahan akong lumapit sa magkapatid na dalagita at sinabi na uunahin ko ng tatay nila at huwag mag-alala at ang nanay naman nila buhay pa. Pinalabas ko na din ang mga nurse dahil lampas ng 6 na oras na at tatrabahuhin na namin ng katawan ng 2 nurse. Isa-isang lumabas ang mga nurse at naiwan ang 2 naka-uniform sa sulok ng morgue. Paalam kuya huhuhuhu. Salamat pag may pamilya namin na dumating pakisabi paalam na. Huhuhuhu, napalunok ako at napatungo na lang dahil ayaw ko makita ang mukha nila. Ayaw kong rumehistro sa utak ko habang inaalisan ko sila ng laman loob. Mahirap sa pakiramdam, isang daing na parang galing sa kawalan ang aking nadinig at mga hagulhol ng 2 nurse papalayo. Parang may humihila sa kanila na hindi ko naman makita at tuluyan na silang naglaho. Pinagmasdan ko ang aking kasama sa duty at kumindat na lang siya sa akin. Hudyat na magtatrabaho na daw kami at kita ko sa kilos niya na irritable na rin ito. At alam ko may nararamdaman na rin siyang kakaiba at dahil sanay na ito marunong na siyang magpatay mali siya. Natapos namin ang aming trabaho at agad din nilinis namin ang paligid at inalis ang masangsang na amoy. Nagyosi at nagsound upang malimutan ang lahat-lahat. Ganyan ang aming buhay embalsamador. Kinabukasan balik sa normal parang walang nangyari at hanga sa akin mga nakakasama ko sa duty. Hindi daw ako matatakutin at bukas daw ang ika-3 mata ko. Kami Carlo nakakaramdam lang pero walang nakikita samantalang ikaw nakikita mo sila. Kagaya ka ng tatay mo ganyan di siya noon. Ani Pilo matagal na ring embalsamador. Hindi ko din po alam maging ako man ay nagtataka at nagugulat na lang sa mga ongyayari. At dahil po bata pa ako, kasama na ako ng itay dito, nakasanayan ko na rin. Sagot ko naman, tuloy ang buhay ika nga, marami akong karanasan, pero kailangan kong piliin lamang ang mga dapat kong ipahayag sa tao. Pero ng karanasan, kung hindi malilimutan, ay ng matandang may-ari ng isang pawn shop sa aming lugar. Ipinasok ang kanyang katawan sa morgue ay pasadong 2:00 na ng madaling araw. At kailangan munang idaan sa tamang proseso ang bangkay. Kaya naman hinayaan ko muna ito at patuloy ako sa aking ginagawang report. Ang kasama ko naman ay umidlip muna. Sa'yo na lang ha, lahat ng makukuha mo sa'yo na lang. Nagpalingon-lingon ako dahil sa nagsalita na boses ng matandang lalaki. At wala namang tao at nagkataon pa nga iisa ang bangkay noon. Huwag na huwag mo ibibigay sa mga suwail kung anak, pinabayaan nila akong mamatay. Pinabayaan nila akong mamaho at magutom, mga hayop sila. At hinayaan ko lang itong magsalita. Kahit naaninag ko na ang kanyang anyo sa dilim, nagsumikap ako sa buhay, pinalaki ko silang mag-isa. Habang ang ina nila nasa ibang kandungan at iniwan na ako nang nagkasakit na ako. Lahat ng kayamanan ko nilustay, walang itinira sa akin. Kaya ang tanging alahas na antigo na pamana ng magulang ko, hindi na ako pumayag na makuha nila. Umiinit ang pakiramdam ko ng oras na yun at parang ang balahibo ko nagtatayuan lahat. Kaya otoy, lahat ng makukuha mong alahas itago mo, may basbas ko yan, gamitin mo sa maganda at ibenta mo agad ha, huwag mong ipapasok ng bahay niyo. Bago ka umuwi ibenta mo, bigay ko sa iyo ang alahas na yun, tandaan mo huwag na huwag mo ibibigay sa mga anak ko. Oras ginawa mo yun, babalikan kita, magagalit ako. Pero bawal po sa trabaho namin yun sir, baka po matanggal ako sa trabaho. Gawin mo na ngayon ang bilin ko, hindi magigising ang kasama mo, magtiwala ka sa akin.
Paalam na Hijo. Paalam na huhuhuhuhu, at kitang-kita ng mga mata ko na naglaho na ito sa dilim. Hindi ko malaman ano ang gagawin, at bigla na lang kumilos na lang ako, at nagsimula ng magtrabaho. Sa unang wakwak ko ng kanyang tiyan, napakabaho ng umalingasaw. Halos masuka ako, halatang hindi nga pinakain ang matanda at walang pagkain ang bituka nito. At nanlaki ang mata ko, ang laman ng kanyang bituka mga alahas, singsing, kwintas at bracelet na mga antigo. Diyos ko, nilumod niya ang mga alahas para hindi makuha ng kanyang mga anak. Bulong ko, napaluha ako habang isa-isa kong nililinis ang nasa 20 klase ng mga mamahaling alahas. Ramdam ko ang hirap ng matanda. Nilumod niya isa-isa at ang kanyang mga anak pinabayaan na siya at walang kain at ni tubig man lang klaseng sinadya nilang gutumin ang matanda. Tay, ipagdadasal kita, huwag ka po mag-alala. At salamat sa mga ito, gagamitin ko po ito sa mabuti at tutulong sa mga nangangailangan. Pagang-paga ang aking mga mata habang tinatapos ko ang trabaho ko. Awang-awa ako sa kanya, sabi ko sa sarili ko, hinding-hindi mangyayari yon sa magulang ko. Natapos ko na itong ayusan at nagising na ang kasama ko. Oh, bakit ka naiyak ha? May nakita ka na naman ba? Wala po, naawa lang ako sa matanda. Masanay ka na, gusto mo ako na magtuloy diyan. Ako na po, tapos na naman. Maya-maya lamang dumating ang 3 anak, 2 babae at 1 lalaki, may edad na rin. At wala akong makitang lungkot sa kanilang mata. Pakipirmahan po ang release papers. Saad ng kasamang nurse ng mga ito, kinig na kinig ko pa na nagtatalo-talo ang mga ito kung saan ibuburol ang matanda. At nagtuturuan sino ang mag-asikaso at nag-aaway-away pa ang mga ito. Tama ka nga po tay, napakasasama ng mga anak mo, pahinga ka na po. Salamat po sa tulong niyo. Bulong ko, alas 8 nag-out na ako, masaya na malungkot dahil hindi ko sukat akalain na mangyayari sa buhay ko ang napakahiwagang kaganapan na yon. Dumaan muna ako sa simbahan at nagdasal. Hawak ang mga alahas ng matanda, humingi ako ng patawad sa Diyos at humingi ako ng basbas. Isang alahero na matanda na rin ang aking kinausap sa lugar din ng Tondo at kailangan kong magtahi-tahi ng kwento. At baka isipin ninakaw ko ang mga ito. Manong, kaya mo ba bumili ng mga antigong alahas? Pamana ito ng lolo at lola ko sa magkakapatid ng Itay. Ako lang po ang napag-utusan. Patingin muna, pag nagustuhan ko ako ang bibili, pag hindi sasamahan kita sa kakilala ko. At nang ipakita ko sa alahero, nakita ko nanlaki ang mga mata niya na gandahan ito. At alam ko na nagbabalak siya na utakan ako sa presyo. Napakatagal na namin dito sa Tondo at lahat ng klase ng tao nakaharap ko na. Magaganda at antigo nga, mukhang mayaman ang lahi ng lolo at lola mo . Sige, ako na nang bibili ng mga ito. 1,000,000 lahat-lahat, napatawa ako. At agad binawi sa kamay niya ang mga alahas. Manong alahero ang tatay ko, hindi ko lang sinabi sa iyo, batang Tondo po ako, at hindi niyo ako kayang lokohin. Alam mo ba na baka kwintas at singsing lang ang 1,000,000? Tama ba ako o mali? Sige nga po. Wika ko. Namulagat ang matanda at akma akong tatayo na at aalis nang magsalita ito. Oo, sige tama ka, marunong kang ang tumingin ng alahas, malaking halaga nga yan, hindi ko kaya ang presyo niyan. Tara na, sasamahan kita, tayo na dyan lang sa malaking bahay sa financer ko. Naging alisto ako, pwede nila ako ipetay, kaya naman agad ako naghanda.
At awa naman ng Diyos, matandang babaeng instinct ang nadatnan namin, at isa-isa niya sinuri ang mga alahas, at hangang-hanga siya sa mga ito. Namulagat ako at hindi makapagsalita. Umabot ng nasa 5 milyon ang kabuang halaga ng mga antigong alahas. Kaya pala ganun na lang ang ginawa ng matanda, lalo akong napaawa dito. Sa bangko kami nagbayaran at nagbukas na rin ako ng bank account ko. Umuwi akong hindi makapaniwalang milyonaryo na ako. Napakasaya ko at halos hindi ako makapagsalita pagdating ko sa bahay. Masama man ang magsinungaling, pero ginawa ko para na rin sa kaligtasan ng pamilya ko. Wala akong pinagsabihan at dahan-dahan ang ginawa kong paggastos sa pera. At ilang taon din kaming hindi naghirap at lahat ay aking binabudget. Nagkasakit ang magulang ko at ako lahat ang nagastos. May pagtataka man sila, pero hindi na lang sila umiimik. Ang aking kasamahang mga embalsamador ay lihim kung inabutan isa-isa. At ang aking sinabi na lang na dahilan ay tumama ako ng ilang numero sa loto at masayang-masaya na ang mga ito. Lihim akong bumili ng lupa sa Laguna at isang property sa Tondo na pwede ko itong paupahan, at ang mga umupa ay mga mag-ukay-ukay. At kumikita ako ng nasa 30,000 buwan-buwan. At pilit kong hinanap ang puntod ng matanda at lagi ko itong pinagtitirik ng kandila at dinadalhan ng bulaklak. Ilang taon akong pabalik-balik sa kanyang puntod at hindi man lang maalala ng kanyang mga anak na linisan ito. Kaya ako na ang gumawa para na rin sa pasasalamat ko sa kanya. Ilang pulubi sa sementeryo ang taon-taon kung inaabutan ng pagkain at bigas. Habang ako'y luwag, tutulong ako at yan ang pangako ko sa puntod ng matanda. Ang lihim ko ay nanatiling lihim at mamamatay akong walang nakakaalam ni isa sa pamilya ko. Nanatili ako na embalsamador hanggang sa ngayon. At mananatiling gagabay sa mga kaluluwang ako lang ang nakakakita at nakakaunawa. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.